Sabi nila, lahat daw ng pangarap mo ay matutupad kapag nakapagtapos ka na ng pag-aaral. Sabi naman ng iba, baliwala din ang pinag-aralan mo kung hindi ka marunong dumiskarte sa buhay. Ako si Roxanne, isang taduray, at nangangarap na balang araw ay makakamit ko din ang aking mithiin sa buhay. Gumigising ako ng maaga, araw-araw upang gampanan ang aking mga tungkulin bilang isang kasambahay. Paglilinis, paglalaba, pamamlansya ay ilan lamang sa aking mga ginagawa. Isang linggo pa lamang ako dito at medyo naninibago pa sa lugar, kahit nga mga malls o parke ay di ko pa napapasyalan. Siguro wala din akong oras sa pamamasyal sapagkat andito ako upang kumita at matustusan ang aking mga pangangailangan. Special ang araw na ito sapagkat day off ko pala ngayon. Ang mga malalaking gusali, ang malalakas na tunog ng sasakyan, ang dami ng mga tao at magaganda nilang pananamit, lahat ng ito ay nakakapanibago at di ko ito madalas nakikita dun sa amin. Pinapawisan ako na natutuwa, na natatakot, na kinakabahan, na di ko maintindihan ang nararamdaman ko ngayon. Ngunit ako'y nagagalak. Sa aking paglilibot ay may nakita akong isang magandang universidad. Naaalala ko bigla, di ko pa pala kayang makapag-aral sa ganitong magandang paaralan. Maga-grade 11 na ako, ngunit di pa ako nakakapag-enroll. Ang masakit doon, di ko pa alam kung makakapag-aral pa ba ako.
Lord, maraming salamat po sa blessing na ibinigay mo sa amin. Salamat din po, hindi niyo po kami pinapabayaan. Lord, i-guide niyo po ako na sana po malagpasan ko po ang lahat ng pagsubok na dumating sa buhay ko. Huwag niyo din pong pababayaan ang pamilya ko, lalong-lalo na po ang papa ko. Maraming pong salamat. Maraming pong salamat, Lord. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagiging isang bayani? Ito ba yung taos-pusong pagtulong sa kapwa? O ito ba yung pagtulong na may kapalit? Naisip ko minsan kung ako'y nagtatrabaho para tulungan ang aking pamilya, sino naman ang tutulong sa akin? Minsan sa ating paglalakbay, makakatagpo tayo ng isang tao na magbibigay sa atin ng tulong at motibasyon upang malagpasan ang mga hamon sa buhay at tinatawag natin silang kaibigan. Saya sila. Ay, Rox, nandito ka lagi. Mamasyal po ako day off ko po kasi ngayon. Kaya pala. Pwede mamasyal muna tayo? Sige ba, te? Sige, dito. Dali. Bandoy. Ito si Ate Joan. Si Ate Joan ang isa sa pinakamatalik kong kaibigan. Kapag may problema ako, nandyan palagi si Ate Joan para i-guide ako. Ituro sa akin kung ano ang tama at kung ano ang mali. Parehas lang kami ng nararanasan ni Ate Joan. Katulad ko, katulad niya rin, broken family. Kaya ang ganda-ganda pala ng Coronadal. Oo naman. Bakit? Wala bang ganito doon sa inyo? Wala. Kasi doon sa amin, konti lang ang tao. Tapos mingaw. Tapos, first time ko palang good nakapunta dito sa Marbel. Ano ba yung pinaka-gustong-gusto mo dito sa Marbel? Yung mga kwan good, yung mga mall, yung KCC, ang laki-laki niya pala. Tapos, kung ikumpara sa Cotabato, ang liit-liit. Tapos, kalinis-linis, malinis dito sa Marbel. Rox, ano bang dahilan mo at pumunta ka dito? Ganito kasi yun, ate. Nanggaling po ko sa isang mahirap na pamilya. Ang mama at papa ko po, hiwalay na nung maliliit pa kami. Simula po nung naghiwalay na ang mama at papa ko, hindi ko na po alam kung anong nangyayari sa papa ko. Parati na lang po siya naglalasing. Umaalis sa bahay. Umuuwi gabi. Naranasan po namin hindi kumain isang araw. Naranasan din po namin hindi kumain kapag papasok sa eskwela. Ang papa ko na po ang tumayong ama't ina sa aming tahanan. Pangingisda at pagbubukid o kung ano-ano pa ang hanap buhay ng aking papa para lamang matustusan ang pangangailangan ng aking kapatid at ang ate ko tumira kahit saan. Nagpasya rin po ako na tumira sa mga auntie ko at sa mga guro para lamang makapag-aral, makakain ng maayos, may maayos na matulugan. Ang hirap-hirap po ng buhay namin. Ang hirap-hirap po ng pinagdadaanan namin. Naaawa po ako sa papa ko. Simula po nung nag-graduate ako ng 4th year, nagdesisyon po ako na makipagsapalaran sa ibang lugar para lamang
makontinue ko ang aking pag-aaral. Ito po ngayon, nandito na po ako sa Marbel. Nandito na po ako sa Marbel para mag-working student, para po makontinue ko ang aking pag-aaral. Para po maabot ko ang aking pangarap pag nakatapos na po ako ng pag-aaral. Isasabay ko po ang aking pag-aaral at pagtatrabaho. Gusto ko po makatapos ng pag-aaral para po makamit ko po yung pangarap ko, para po kapag nakapagtapos na po ako ng pag-aaral, makukuha ko na po yung pinapangarap ko na magiging madre balang araw. At kapag naabot ko na ang pangarap ko, babawiin ko po ang mama ko, bubuuhin ko po ulit ang aking pamilya. Ang hirap-hirap ate kapag hindi kompleto ang pamilya. Kasi kapag may babayaran ka, may problema ka, hindi mo matatawag ang mama mo, hindi mo matatawag ang papa mo. Kasi ang layo-layo nila sa iyo.